Naalala ko dito, yung utos sa atin nung araw. Oh, may utos pala kay Nini Barsaga nung araw. Ano siya dati? DDS, di ba? O anong utos? Nung si dating Pangulong Duterte na wala tayong gagawin kung hindi sirain, wasakin, ipahiya si Leni Robredo. Naku! Galit na galit pala si Digong noon kay Leni Robredo. Kaya kung ano-anong sinasabi nila na lutang daw. Di ba? Ngayon, ang sinasabi nilang lugaw daw si Leni Robredo, lutang daw si Leni Robredo. Alam niyo saan tumama yung mga paninira nila na yon? Kay Sara Duterte. No, kasi si Sara Duterte pala yung totoong lugaw at lutang. Siya po pala. 'Di ba? Pag ini-interview si Sara, pag hindi niya kayang sagutin, no comment. Pag gusto niyang sagutin, minsan naglulutang-lutangan pa. O lutang talaga. Ha? So may utos palang ganun. O bakit po? Hindi po ito paninira ha, kasi si Nino Barsaga ay isang DDS dati at nakakalabas-pasok sa Malacanang. Sa panahon ni Digong. Pero yung mga DDS na vlogger-vloggeran ngayon, wala pong alam yan. Nakikisaw-saw na lang po yan. Diba? Siya po ang may alam. Siya ang totoong may alam. Kasi labas-masok yan sa Malacanang. At siya'y utusan po noon ng mga Duterte. Mabuti nga ngayon po itong si Nino kasi bumaliktad, nag-pro-government siya. Diba? So, si Nino Barsaga po ay nagamit din po sa kasamaan ng mga Duterte. Nagamit din po siya. Okay? Para klaro lang po tayo. O, ayan ha. O, tuloy po natin to. Ayan, like, share, subscribe po ha sa mga bagong pasok dyan. Yan ang naaalala ko. Yan ang utos ninyo ng mga boss natin dati. Oh, may mga boss sila ha. May utos. Oh. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hapon, may napanood akong video na kung saan itong kukilang ilang araw-araw na si Banat Bay na tarantado at luslos ang bayang na supot na kulang sa tupa. Oh. Tangina, walang tsutsupad kay Banat Bay. Oo, walang tsutsupad kay Banat Bay. Eh, sa pangit ba naman ang pagmumukha niya? Naku po. Banat Bay, walang papatol dyan. O bakit? Ano ba sinabi ni Banat Bay dyan? Oh. Itong putang ilang panot na baklang ito na hindi niya magawa na bakla. Oh, bakla ka pala Banat Bay eh. Wala namang problema sa pagiging bakla, pero mas maganda habang maaga pa, umami na. Diba? Tinitira niya si dating Vice President Leni Robredo at ngayon ay mayor ng Naga City. Alam mo ba, Latbay? Minsan... Yan kasi, yung taong yan. Tinitira na nila, inaagahan na po nilang tirahin si Leni Robredo kasi baka sa 2028 tumakbo ng president si Leni Robredo. So mas maganda, strategy po nila yon na hanggang maaga pa, habang maaga pa, sirain na po yung pangalan ni Leni Robredo. Sisirain na nila hanggat maaga pa. Adel, shoutout po sa iyo ha. Oh. Kasi para pag 2028 nga naman, mukhang wala nang maniniwala kay Leni kasi siniraan na ng siniraan ngayon. Ano pa lang tayo ngayon, 2026, binanata na ng paninira, di ba? So, ganun yung style nila. Kung ano po yung posisyon ni Banat Bay ngayon sa mga Duterte, yan po ay naging posisyon dati ni Nino Barsaga. So, kung ikukumpara po natin si Nino at Banat Bay, Bayaderos, halos magkapareho lang po. Bakit? Kasi, yung script ng mga Duterte, hindi po nagbago. Kung ano noon, ganun din po ngayon. Kasi yung paninira ni Nino noon, Nino Barsaga noon, ginagawa na ngayon ng mga Banateros. Sila na ngayon yung nandun. Diba? Oh, sila na ngayon yung naninira. So, trabaho po yan ni Nino dati. Nasinalo lang nila Bayad Bay. Ha? Oh, tuloy po natin. Wala ka sa hulog yung mga sinasabi mo. Ang feeling mo sa sarili mo, napakatalino mong putang ina mo ka. Oo. Saan ba? Matalino? Feeling niya yon. Feeling niya lang. Pero yung katalinuhan nila, kabubuhan pa lang natin yan. Di ba? Ang sabi mo,
mukhang pera si Lenny. Kumukhang pera si Leni Robredo. Putang ina, ang hirap, men. Kasi, yung tao tahimik. Tahimik lang po si Leni. Hindi nga nakikisaw-saw sa gulo-gulo ngayon eh. Tapos, kahit tahimik ka, binabanatan ka pa rin. Saan ba lulugar yung tao? Saan? Sige nga. Saan pa ba lulugar yan? Tahimik na nga, binabanatan nyo pa. Diba? Kahihiyan talaga tong mga to eh, no? Sabagay, basta may bayad ka lang kay Banatbay, kukudayan ng kukuda. Di ba? Baliktarin natin ang mundo. Paikutin natin ang buhay. Sino ba nagkaroon ng kaso ng tangdarambong na Vice President? Si Sara Duterte. Oh. Kumpara mo si Sara Duterte kay Leni Robredo. Si Leni Robredo noon walang confidential funds. Diba? Si Sara Duterte may confidential funds but in 11 days, hinigo. Diba? Ikumpara natin itong dalawang to. Lenny Robredo at Sara Duterte. Sino mayroong kaso ng pandarambong na nakapile? Malamang sa malamang, Sinday Sayan. Hindi ba si Sara Duterte? Si Madam Lenny, hilang kaso. Walang isinampang kaso, walang kasong katiwalian, walang kaso ng pandarambong. Si Lenny kasi, more on pagsiservisyo siya sa taong bayan. Tingnan nyo ha, kahit inaayawan siya noon ni Digong, kahit sinisiraan siya ni Digong noon, si Leni Robredo, pero pag may zona po yan, si Digong noon, nandyan po, present po, yang si Leni Robredo, hindi po yan nag-a-absent. Zona ng Pangulo, nandyan po si Leni Robredo. Diba? Kahit na inaaway ni Digong si Leni Robredo. Pero ngayon po, tingnan nyo, zona ni PBBM, wala po ang bobang presidente, vice president ng Pilipinas na nangangarap maging presidente. Wala, absent. So anong silbi mo bilang vice president? Diba dapat tutulong ka sa president? Walang silbi. Ha? Ngayon, ihahambing mo si dating Vice President Leni Robredo kay Sara Duterte na hindi pa tapos ang term ni Sara, nabulgar na ang kanyang confidential fund. Ha? Look at yourself. Banatbay, putang ina mo ka. Alam mo sa larangan ng politika na paghahalata, yung ibang mga political vlogger na nagpapakadunong-dunungan, na nagpapakatalinuhan, pero saksakan ng pagkabobo. Alam mo, Byron, pakinig ka. Sa sobrang nakakalbo ang bunbunan mo, putang ina mo ka, nagtatakip ka na ng bunbunan mo. Ito sinasabi ko sa'yo. Wait lang. Nagtataka ako. Si Banatbay kalbo. Sa bagay, basta kalbo, iba talaga, no? Sino may kaso ng pandarambong? Si Lenny o si Sara? Kasi ako wala akong maalala na may kaso. Si Lenny. Ang naaalala ko dito, yung utos sa atin nung araw, nung si dating Pangulong Duterte, na wala tayong gagawin. Kung hindi sirain, wasakin, ipahiya. Si Lenny Robredo. Yan ang naaalala ko. Yan ang utos ninyo ng mga boss natin dati, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At hindi nyo maitatanggi yan nung ako'y pinapupunta ninyo sa Naga City. May ebidensya po si Nino Barsaga na pinasilip niya doon sa Bengador. Kasi naimbitahan po itong si Nino Barsaga na maging isa po sa bisita ng Bengador, no? Ganon din po yung topic nila doon, pero may ebidensya po. May ebidensya po si Nino. Ayan. So, hindi po nila pwedeng i-deny yung sinasabi ni Nino Barsaga. Atin yung Plaza Hotel. Doon nyo ako pinatutuloy sa Avenue Plaza, na kung saan isa sa pinaka first class na hotel sa Kamsor ang Avenue Plaza. Ano ang agenda? Bakit nyo ako pinapalutang doon? Para magkuha ng tao na mag-i-interview
para wasakin at padumihin at sirain ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Yan ang pinagagawa ninyo. Kasi na-experience ko yan. At hindi nyo maitatanggi, nung nabubuhay pa, si dating gobernor at dating congressman Luis Villafuerte, mayroon video clip na naka-live sa YouTube ako noon na nag-uusap si dating gobernor Luis Villafuerte at ang isang top opisyal ni dating Pangulong Duterte. Oh, may ebidensya. Nako. Na ang pinag-uusapan doon sa video conversation na yon about kay Leni kung paano titibagin. May mga ganung plano talaga, no? Akala ko ba malinis ang mga Duterte? Akala ko ba matitino ang mga Duterte? Paninira pala talaga yung kanilang trabaho. Diba? Paninira pala talaga. Akala ko ba magsisirbisyo lang ng tama. Akala ko ba mahal niya yung taong bayan. Akala ko ba mahal niya yung mga Pilipino. Pero bakit nung nakaupo pala si Digong bilang presidente, ang tinatrabaho nila paninira? Ano? Bakit kaya ganun? Ha? Oh, bistado na. Baka nakakalimot kayo. Diyan kayo eksperto para mangwasak. Naggagaya ng ginagawa ninyo kay Pangulong Marcos ngayon. Di ba, Banat Bay? Huwag tayo magpakaundulol. Huwag tayo magpapanggap, Banat Bay, na ikaw ay makatao. Ikaw ay makabayan. Hindi makatae nga kaya nga dutay. Sige, tapusin natin. Dahil bayaran ka. Utang ina mo. Ha? Bayaran ka. Ano yung maliban sa bayaran, mga patay gutom kayo. Di ba? Hut-hut dito, hut-hut sa mga follower na mga OFW. Di ba? Ganyan kayo, stupid yung mga puki ng ina ninyo. Ayan nanguhut-hut daw po sila sa mga follower nila. At totoo naman po yun kasi sino nga yung walang ligo? Si Joey de Bebre ba yun? Si Joey? O diba, nagka-issue yung mga yan nung nagrally-rally sila sa EDSA. Naglagay po sila ng Gcash sa kanilang mga accounts, no? YouTube accounts para diyan daw ihulog yung mga pera ng OFW na para daw sa rally nila, support daw kasi wala daw pagkain yung mga tao. Yung pala, binulsa lang po ng mga animal ng mga mababaho yung pagmumuka. Oo, kawawa naman yung mga nagamit doon, nagutom. Yung iba walang pamasahe, gusto nang umuwi, walang pamasahe. Di ba? So, yan po yung nangyari mga pre. So, mukhang pera talaga itong mga to, no? Pero hindi po tayo ganun sa kanila. Kami po dito, naglalagay po ba kami ng Gcash dyan sa comment? Na sabihin namin, may rally kami ha. Dito nyo na lang ipadala yung support nyo sa amin. May ganun po ba dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala po. Kahit po may rally na kami napupuntahan, sarili po namin pamasahe yung ginagamit namin. Sarili namin pera. Sarili namin pambili ng pagkain. Yun po yung aming ginagawa. Pero yung manghingi sa inyo dyan na magpipin kami ng Gcash dito para lang ipadala ninyo yung inyong mga pinaghirapang pera sa amin, hindi po natin ginagawa yan. Kasi hindi po yan yung tinuturo ni PBBM sa mga Pilipino na, manlimos kayo, manghingi kayo. Kung ano po yung ginagawa ni PBBM, tinutularan lang po ng mga vloggers yan. Kasi maganda po yung ginagawa ng Pangulo, di ba? Pero sa panahon ni Digong, uso po yung Gcash niyan. Sa mga DDS ngayon, uso po yung Gcash niyan, di ba mga kupal? Ay, nako. Ayan bago po tayo mag-move sa next topic natin, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. And syempre, no? May TikTok, Facebook po tayo. Ayan, kalembangin nyo na lang po yan para po makita nyo po hindi nyo pa nakikita. Alam nyo ba, no?